Magandang gabi mga kapuso, narito na po tayo sa episode 52 ng Widow's War. Galit na nga tong si Aurora at kinausap na nga niya si Sergeant nga para asikasuhin yung mga pagtao niya na hulihin nga tong si Peter. Samantala sinisisi pa niya si Kuya Galvan dahil nga sinabi niya na pathetic ito at uto-uto. Siyempre napiko na si Galvan, tumayo siya, nag-walkout. Ngunit bago siya nag-walkout, sinabi niya, kapag nahuli ko talaga yung si Peter, ako mismo ang papatay sa kanya. Naloko niya ako. Pinaliwala niya ako kasi nga dumating na yung resulta ng DNA test. Negative. Napatunayan ni Galvan na hindi pala isang palasyos itong si Peter. So sabi nga ni Aurora, yan na nga bang sinasabi ko. Nagpadala ka sa kanya, nagpauto ka. Ngayon, talagang galit na galit si Aurora sa mga nangyari. Samantala, ito namang si Peter, talagang kawawa. Nakilala niya na yung mukha ng killer pero huli na. Ang ginawa ng killer, hinampas siya ng baseball bat sa may binte at hindi nga siya nakalakad, hindi na siya nakatayo pa. Ang ginawa ng magnanakaw ng killer, kinuha yung mga alahas saka yung mga relo, pati singsing ni Basil. Nung papasok na nga tong si George, inaawat siya ni Sam. Sabi niya, delikado George, tawagan mo na nga si Sergeant Villa. Sige na, tawagan mo na siya. Hello Sarge, nasa na po kayo? Pupunta na ako dyan within 5 minutes. Basta bumalik na kayo sa estate. Sige na, please. Hindi nyo pwedeng pakialaman yan. Ba't kayo nandiyan dyan? Pwede ba Sergeant Villa? Mamaya mo na kami paggalitan. Nandito kami. Pupuntahan namin si Peter kasi nagtatago siya rito sa loob ng minahan. Dito sa may bodega, sa warehouse. Nandito kami. Sige na ho. Ma'am, bumalik na po kayo. Delikado. Kriminal po yung hinahabol ninyo. Baka mapahamak pa kayo. Kayaan nyo nang kami ho ang gumawa nito. Okay? Ngayon nagmamadali na nga itong si Sergeant Villa. Samantala, meron dalang panghampas tong si Sam. Sabi niya, George, bumalik na tayo. Sige na. Si George kasi, ito talaga ang gusto ko dito sa pagkatao niya eh. Matapang, mas matapang siya kaysa kay Sam. Sam, nakita mo ba yung sahig? May bahid ng dugo. Sabi ni Sam, oo nga, may dugo nga. Tara na, bumalik na tayo. Ano ka ba, Sam? Isa lang ibig sabihin nito, baka napahamak si Peter. Sabi ni George. So pumasok na sa loob. Noong una tong si George, ang lakas talaga ng loob niya, no? Ang tapang niya. Nung dahan-dahan siyang pumasok, nagulat siya, tumambad sa harapan nila. Nawala ng buhay si Peter. Nagsisigaw siya, Peter, ano nangyari sa'yo? Sino may gawa nito sa'yo? Tinignan niya yung pulso. Sabi ni Sam, George, dalhin natin siya sa ospital. Tumawag tayo ng ambulansya. Huli na ang lahat, Sam. Patay na si Peter, wala na siyang pulso. Gulat na gulat si Sam sa nakita niya. Sino pumatay sa kanya? Hindi ko naman ginusto to na mangyari sa kanya. Sa akin lang, mabawi yung mga alahas na ninakaw niya kay Basil. Yun na nga, diba? Nadatnan na nga nila napatay na tong si Peter. Wala pa yung gamit ni Basil. So, niyakap ni Sam itong si George. Niyakap niya. At tumating na nga itong mga pulis. Itong mga forensic, diba? Sinuri nila yung buong lugar, pati yung bangkay. Ngayon pinapagalitan sila ni Sergeant Villa at talagang tinuloy niyo pa talaga yung pagpunta dyan. Sinabi ko na sa inyo na bumalik na kayo. Alam niyo sa ginawa niyo yan masisira yung ebidensya eh. Sabi naman ni Sam, with you all respect Sarge, pasensya na ho talaga. Oo, naintindihan ko kayo. Sabi naman ni George, chinek ko lang naman po yung pulso niya and the rest wala na po kaming ginawa. Sabi naman ni Sergeant Villa, huminahon siya no. Sige, meron ba kayo nakitang ibang tao dito sa loob? Sabi ni George, wala na. Mabuti pa mga ma'am, bumalik na ho kayo sa estate at susunod ho ako doon. Babalitaan ko na lang ho kayo sa resulta ng investigasyon. So, nagsimula na nga yung investigation. Puro soko. Diba? Grabe. Pati yung bangas sa mukha ni Peter, sinuri din yung dugo sa kanyang kaliwang pisngi. Grabe yung pagkakapatay sa kanya, brutal. Gamit ang baseball bat, daming dugo. Ngayon, ito namang si Ruth, alam niya na nandiyan na sina Sam saka si George, nandiyan na, nakabalik na. So, yun na, nagmamadali na silang buksan ng pinto. At ito namang si Aurora, talagang masama ang loob, galit na galit. Ayaw pang titigan sina George saka si Sam eh. Pumasok na yung dalawa, niyakap sila ng mga ina nila. George, ano ba nangyari sa'yo? Kamusta ka na? Nag-aalala ko sa'yo.
Sabi naman ni Mercy, Sam, ano ba? Ba't niyo ba sinundan yung si Peter, ha? At ikaw naman, George, ba't mo ba sinama tong si Sam? Nananahimik yung anak ko, sinama mo pa eh. Delikado. Ngayon, bigla nang tumayo tong si Aurora. Talaga bang hindi kayo nag-iisip na dalawa, ha? Delikado yung taong yan na hinahabol ninyo. Hindi nyo na inisip yung bata, yung apo ko, na maaari siya mapahamak. Talagang sinundan nyo pa. Maaari namang hindi kayo lumabas eh. Sabi niya, no? Ngayon dumating doon si Galvan, sabi niya, nasa na si Peter? Nahuli na ba siya? Nahuli na ba yung kriminal na yon? Nasaan siya? Ngayon, umamin na rin tong si George, sabi niya, patay na po si Peter. Natatnan po namin siya ni Sam kanina na wala na po siyang buhay. Sabi naman ni, Aurora, that's good for him. Kinarma siya, buti nga sa kanya. Sabi naman ni Sam, Ma, kahit anong pong sabihin ninyo, isa pa rin po siyang Palacios. Hindi siya tunay na Palacios. Lumabas na ang DNA test result, peke siya, impostor siya, sabi ni Aurora, no? Samantala, ito namang si Rebecca umiiyak dahil nga sa sinapit nga ni Peter. Dumating itong si Jericho, palihim siyang pinuntahan, no, ng kuya niya. Ba't ka umiiyak? Kuya, ito na nga ba sinasabi ko eh. Nagkaroon ako ng pangitain na meron na naman mamamatay at si Peter yun. Alam mo ba kuya, nagigilty ako. Sana pala noon pa sinabi na natin na ikaw yung tunay na anak ni Rodolfo Palacios. Hindi sana hindi na ninakaw ni Peter yung identity mo. Hindi na sana siya napahamak. Sa ginawa niyang ito, kaya siya napahamak eh. Kaya siya pinatay ng killer. Kuya, sabi naman ni Jericho, alam mo Rebecca, hindi natin ito ginusto. Siya mismo may gawa nun, kaya siya kinarma, kaya siya minalas. Kaya huwag mo nang sisihin pa ang sarili mo. Walang may ginusto nito, okay? Wala kang kasalanan. Tahan na, niyakap niya kapatid niya. Samantala, ito namang si Aurora. Kayong lahat, huwag kayong magpapaniwala. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Kaya yan, nagpapanggap kayo na miyembro kayo ng pamilya. Kung ayaw ninyo matulad kay Peter, kaya yan ang sinapit niya. Namatay siya dahil sa kasinungalingan niya, dahil sa pagiging sakim niya, di ba? So, yun na nga, napatunayan na nga nila na peke talaga tong si Peter at nagkukunwari lang talaga siyang Palacios. So, sabi naman ito ni Rebecca, buhay ang isa pang anak ni Rodolfo Palacios. Inamin niya na, no? Tita, meron pa siyang anak, di ba? Kasi nga sabi nga ni Aurora, nag-iisa lamang ang Palacios at walang iba kundi ang magiging anak ni Sam, ang aking apo. Diyan kayo nagkakamali, Tita Aurora. Meron pang isa. Kung sabi ni Bibi, meron pang isang Palacios. Ano ba talaga ang totoo? Naguguluhan ako. Ha? Kung ganun, meron pa talagang Palacios kasi sabi mo meron kang kapatid. Sabi kasi ni Rebecca, nandito siya ang kapatid ko. Oo, walang iba kundi si Kuya Jericho. Ano ba pinagsasabi mo? Sabi ni Galvan, no? Sabi naman ni Rebecca, ito ang totoo, Tito Galvan. Narito ang resulta ng DNA test result. Remember, nagpa-DNA test result kami dati, di ba? So, ito na yung resulta. Ito yung katotohanan na magpapatunay na magkapatid kami ni Kuya Jericho. So, yun, nakalagay yung Rebecca Palacios and Jericho Palacios. 99.9%. Gulat sila. Napatingin silang lahat, oh. So, sabi naman ni Aurora, talagang hindi siya mapakaniwala. Nakakatawa yung reaction ni Aurora dito. Sabi niya, oh my God, isa na namang utusan. Sabi, mata pobre talaga eh. Isa na namang utusan ng bagong Palacios. Naloka talaga siya dito eh, sa eksenang to eh. So, tumayo tong si Galvan, why not? Ipinagmamalaki ko si Jericho bilang isang miyembro ng pamilya Palacios. Tatanggapin ko siya. Naloka na tong si Aurora. Sumakit na naman ng ulo. Stress na eh. Samantala, biglang dumating itong si Emil Royales. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Emil Royales, ang hahawak ng kaso, no? Nagulat siya. So, you're familiar with Beatrice Royales, a best friend of Basil? Yes po, pinsan ko po siya, sabi ni Aurora, no? At anong ginagawa ng Royales dito? Ako na po kasi ang hahawak. At ayon po sa investigasyon, meron po akong nakalap. Lumalabas po na
yung pong si Peter na biktima ay biktima rin po ng kanyang kasabwat. So nagulat sila. Sabi ni Sam, no, so meron palang kasabwat tong si Peter. Sino siya? Hindi po namin matukoy. Kasi po, isa lang po talaga yung maaring pinangyarihan ng krimen. Yun ay walang iba kundi ang baseball bat. Yun po yung sandata na ginamit sa pagpatay sa biktima. Nakita nakatago mismo doon sa kwarto. So dito pa lang parang alam ko na si Jericho yung killer 'di ba? Kasi kwarto to ni Jericho Si lang naman ang kasama niya diyan si Peter sa kwarto 'di ba? So tumayo tong si Sam, sabi niya kung ganun, meron pa pala siyang kasabwat. Yun ang maaaring theory namin. At pinagnakawan din siya. No? So ibig sabihin, pinagnakawan siya ng sarili niyang magnanakaw. Diba? Magnanakaw sa magnanakaw. Ang sabi naman ito ni Vivian, alam mo, George, mabuti pa magpatulong ka na lang sa ex-boyfriend mo na si Sergeant Casas. Diba? Ay sa bagay, di nga pala siya humahawak ng kasong ito. Inasar pa niya si George Yan na. Kaya sabi nga ni Aurora, kaya kayong lahat, huwag kayong magpapaniwala dahil marami ng sinungaling sa panahon ngayon. Diba? Lahat mga sinungaling, hindi ko na malaman kung sino pagkakatiwalaan ko rito sa pamahay na to. Ngayon, umeksena tong si Galban, sabi niya, welcome to the family. Jericho, sabi naman ni Aurora, at talagang welcome mo pa talaga siya, ha? Sabi naman ni Rebecca, no? At hindi lang yun. Hindi lang naman si Peter ang magnanakaw dito, yung ginawa niyang yun. Sobra pa dahil ninakaw niya yung identity ni Kuya. Si Kuya talaga ang tunay na Palacios dito. Kuya, magsalita ka. Aminin mo sa kanila na tunay kang Palacios. Sabi ni Jericho, no? Totoo po yung sinabi niya, Ma'am Aurora. Sabi naman ni Sam, kung ganon, bakit noon pa hindi mo to sinabi? Ba't ngayon lang? Sabi naman ni Rebecca. Kasi nga Sam, hinihintay namin ang pagkakataong ito. Ito na yung tamang pagkakataon para sabihin namin to. Saka hinihintay namin yung resulta ng DNA test result. Kaya hindi agad namin sinabi. Samantalang si Aurora talaga nagtataray, hindi siya makapaniwala. Winelcome na naman siya ni Galban. Sabi niya, Kuya Galban, ano ba nangyayari sa'yo ha? Hindi siya tunay na Palacios. Ito, maaaring peke lang itong DNA test result na to, maaaring gawa-gawa lang nila to. Sabi naman ni Jericho, no, sabihin nyo na po at ipagawa ang gusto nyo ipagawa. Pero sabihin ko po sa inyo, tunay po akong Palacios. Sabi naman ni Vivian, sa bagay, isa lang naman ang gusto mo, di ba, pera? Sabi ni Jericho, no, hindi po ako mukhang pera, hindi gaya ninyo. Hindi naman po yun yung habol ko So napitong si Vivian, sabi niya, no, so pinapamukha mo na mukha kong pera, walang nyato susugurin si Jericho. Biglang tumayo si Aurora, sabi niya, ako na ang tatapos, Vivian, ako na magsasabi, mukha kang pera. Tinarastok niya si Vivian, buti nga sa'yo, wala nang nagawa Ngayon sabi niya, kinumpronto niya si Jericho, patunayan mo sa akin, nanggaling ka sa putikan at ngayon, umangat ka na. Ano ba talagang totoong pakay mo? Sabi ni Jericho, pamilya lang naman po ang habol ko at gusto ko. Yun ang sabi niya. At dito na po nagtatapos ang review and recap natin para sa gabing ito, mga kapuso. Ngayong araw ng Miyerkules sa episode 53, dito na natin mabubunyag paunti-unti, no? Lalo na sa pagbabalik ni Hilary Suarez from Widow's Web. Dahil nga sasabihin niya kay Aurora, no, na okay naman yung batang babae na anak ni Rebecca, pero pilit niyang inuusisa kung saan ba talaga napunta yung lalaking anak ni Rebecca, no? Kaya ito yung ayaw talagang malaman ni Aurora, yung malaman ni Rebecca na may anak siya at buhay, kambal pa. At dito rin natin malalaman, no, kung sino ba yung nilalang na kasama ni Aurora dun sa basement niya. Kung ito ba'y buhay, may kapansanan o patay na. No, yan ang malalaman natin ngayong araw ng Miyerkules, kaya wag natin palalagpasin ang Widow's War. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari pakisubscribe lamang po para lagi ka updated sa mga episodes ng Widow's War and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapuso. God bless us all and magandang gabi po sa inyong lahat.